Patuloy ang iba't ibang ahensya at kagawaran ng gobyerno sa pagsulong ng abot-kaya at mas maagap na aksyon upang matugunan ang lumalalang kaso ng HIV at AIDS sa bansa. Isa sa partikular na concerns na kanilang nais na agarang matugunan ay ang systemic problem sa testing, prevention at stigma. Mula July hanggang September ngayong taon, isa ang bansa sa fastest growing HIV epidemic sa rehiyon kung saan sa tala ng Department of Health, 30% ng higit sa 5,000 kaso ay mula sa sektor ng menor de edad. Ayon kay Health and Demography Committee Chair Senator Riza Hontiveros, kailangan ng mas malakas na policy action para sa buong implementasyon ng Republic Act 11166 o ang HIV and AIDS Policy Act. The message is clear: protect rights, expand access to prevention, testing, and treatment, including new long-acting technologies, and strengthen community-based and primary health care. Support health workers, uphold the dignity of every person living with HIV, and ensure no one is denied care or discriminated against. Let us choose compassion, justice, and inclusion so no Filipino faces HIV alone. Bukod pang datos, karaniwan sa mga apektado ay ang kabataan 25 to 34 years old. Habang nananatiling predominant mode of transmission ng sexual contact, karaniwan ay dahil sa male-to-male sex. Sa nakalipas na 12 buwan, 76% ng kasong naitala ay mula sa anal sex ng male-to-male at 6% naman dahil sa group sex. Bukod sa financial support, isa rin sa isinusulong ng mga ahensya ay ang early education, awareness at expansion ng access para sa early testing. Ito ay kasunod ng datos na naitala na ang median age for first-time sex ay 16 years old, first anal sex with male at first use of condom ay nasa 17 years old, habang ang first HIV test ay 18 years old. Dahil dito, 1 hanggang 2 taon ang delay sa testing na nagdudulot ng behavioral lapse, kaya tumataas ang bilang ng kaso ng naturang sakit. Sa mungkahing amyendasyon ng mga relevant agencies involved, una sa mga layong amyendahan sa implementing rules and regulations ng naturang batas, partikular ang desisyon ng mga magulang ng mga batang naapektuhan. Matatandaan na nitong kamakailan lang ay binahagi ng PhilHealth na mas pinalawak nila ang taunang benefit package para sa outpatient HIV/AIDS treatment na nagkakahalaga na ngayon ng 58,500 pesos. 95% na mataas kumpara sa dating 30,000 pesos para masakop ang antiretroviral therapy, gayon din ang mahalagang serbisyo para sa people living with HIV. Sa pagtatapos, tiniyak ni Hontiveros na kanilang titignan ang mga prioridad sa pag-amyenda sa batas upang mas mapalawak ang serbisyo, gayon din ang prevention sa naturang sakit. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.